Good day mga ka-idol! Update muna tayo sa PBA Commissioner's Cup Finals na kung saan naglaban nga ang Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa San Miguel Bearmen. Sa Game 1 nga ng inyong laban ng Magnolia at ng SMB ay nanalo ang SMB sa score na 103-95 na kung saan kitang-kita ang malaking diferensya sa laban na ito na kung saan napakataas ng pagkakataon na manalo talaga ng SMB. Kaya naman inaasahan sa Game 2 ay paborito pa rin ang SMB at kayang-kaya daw talunin ng SMB ng Magnolia dahil na rin sa mga bigating big man na sina Junmar Fajardo at ang import na si Benny Boatwright. Kaya naman inaasahan na malaking adjustment ang gagawin ng Magnolia Pambansang Manok Templados para manalo sa Game 2. Samantala, isang pasabog nga ayon sa ating insider. Ang guard ng Rain or Shine Elasto Painters na si Ray ng Batak ay malaking tsansa na inilagay na nga ng Rain or Shine Elasto Painters sa trading block. Ibig sabihin ay malaya na ang ibang kupunan na makapag-negotiate sa Rain or Shine Elasto Painters para sa serbisyo ni Ray ng Batak. At ayon nga sa ating insider, isa sa mga interesadong kupunan na po pwedeng paglipatan ni Ray ng Batak ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Ayon nga sa ating insider, sa huling laban ng Ginebra at ng Rain or Shine Elasto Painters ay nilapitan daw ni Coach Tim Con si Ray ng Batak at kinausap na kung gusto niya bang lumipat sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito ay pahiwatig na kailangan talaga ni Coach Tim Con ang serbisyo ng isa sa mga go-to guy ng Rain or Shine Elasto Painters. At isa pa, kaya naman daw ito inilagay sa trading block ng Rain or Shine Elasto Painters dahil sa asawa ni Ray ng Batak na nagpost kung na hindi man lang daw mabibigyan ng playing time sa Ray ng Batak ay mas mabuting i-trade na ito. Kaya naman ay hindi na nagpapatumpik-tumpik pa si Coach Yengyao. Alam naman natin si Coach Yengyao mahilig sa bata yan. At alam natin pag ayaw talaga kay Coach Yengyao pinapakawala na ni Coach Yengyao. Kaya naman ito na. Ang interesadong kupunan ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Ang tanong na lang, sino ang ibibigay ng Barangay Ginebra San Miguel para makuha nila si Ray ng Batak? At alam natin na, take note, hindi po pwede ang may edad na hindi tinatanggap ito ni Coach Yengyao. Kaya future picks ang malaking posibilidad na ibibigay ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya aabangan natin yan kung magmamaterialize ba ang nasabing trade negotiation. Isa pa sa posibleng kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam natin na ang Barangay Ginebra San Miguel ay hindi nakapasok sa finals. Kaya interesado si Coach Tim Con na magpalakas palalo sa kanilang lineup at lalong-lalo na kinakailangan niya ng two-way player. Po pwede maging defender at po pwede makuna ng puntos. At isa nga sa interesadong kunin ni Coach Tim Con ay si Chris Newsome. Matagal na itong ugong-ugong matapos nga ang gala stint ni Chris Newsome sa Asian Games na kung saan napakaganda ng kanyang ipinakita ay nagka-interest na si Coach Tim Con. Kaya naman ay winarningan na ni Ricky Vargas ang Magnolia, rather ang Meralco Bolts, na anytime ay kukunin talaga ito ng SMC team, particularly ng Barangay Ginebra, si Chris Newsome. Kaya naman hindi na nagkatubili. Ito na nga ay anytime kinakailangan na ni Coach Tim Con ng isang guard at defender para makatulong sa kanilang lineup. Dahil sa serye ng Barangay Ginebra at ng SMB, nakitaan natin na malaki ang problema ni Coach Tim Con pagdating sa guard rotation. Hindi na kaya pa ni L.A. Tenorio ang makipagbakbakan at makipagsabayan sa mga bataan na player. At ayon sa ating insider, ibibigay daw ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang newly acquired na player na PhilAm na si Maverick Ahanmisi papunta sa Meralco Bolts kapalit ni Chris Newsome. Bagamat si Chris Newsome ay mapalapit na sa pre-agent market, hindi pa ito po pwedeng basta-basta na lang pupirma ng ibang
team dahil ang rights pa rin nito ay ng Meralco Bolts. Kaya naman, pinag-iigihan talaga ng mabuti ito ngayon ng Meralco Bolts. Kung sakaling man ilipat ito ay kinakailangan maganda rin ang kapalit. Kung sakaling si Maverick Missy nga ang magiging kapalit ni Chris Newsome, ay malaki ang tsansa na makakatulong ito sa lineup ng Meralco Bolts. Malaki ang tsansa na mas tataas lalo ang field goal percentage ng Meralco pagdating sa 3 points kung sakaling si Maverick Missy. Kanya lang ay magkakaroon o mawawalan sila ng isang floor stabilizer na kinakailangan nila kay Chris Newsome. Pero pagkakaroon naman sila ng scoring machine sa katauhan naman ni Maverick Missy. Ano sa tingin nyo kung sakaling matuloy ang nasabing trade negotiation ng Barangay Ginebra at ng Meralco kapalit si Chris Newsome at Maverick Missy? Patas ba ito? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers. Kina Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagunoy Bulacan, Julius Roche, Ronald Bersubidad, Jan David Gulapa, Anthony Lucky Alon at sa Luis Alon at sa Alon family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.